May mga players sa Ginebra na yung may ambag sana pero dahil dependent sila masyado sa kanilang recent core, kaya kung ang core na yan pumalpak, bagsak buong system dahil wala na silang ibang mga players na pwedeng sumalo sa kanila. Sa madaling salita, wala silang second unit na singgaling ng first unit. Mga quiz, bago magsimula ang Philippine Cup, isa-isahin natin yung mga players na totoong sinayang na kung saan na ginamit, magpupush sa kanilang mga mali-maling plays. Kahit maraming gilas players ang Ginebra, pero sa likod nito medyo marami-rami din palang lackings nila. Kung meron kayong mga lackings na napapansin sa Ginebra, maaari nyo ba i-comment yan sa ibaba? Tara, pag-usapan agad natin. Ang daming nagsasabi na pinaka-wrong move na ginawa ng Ginebra ay yung binigay nila si Sistan at si Stanley Pringle. Si Sistan kasi kung hindi umuubra ang mga shooter sa labas, kaya niyang linisin nito at gagawa si Sistan ng sariling power play offense para at least yung attempts ay matapalan. Somehow, ang ganitong klase ng offense ay effective pa rin talaga, especially sa TNT na payat ang big man. Kaya nga hindi matalo-talo ng TNT San Miguel dahil kan Junmar. At hanggang ngayon, wala silang sinasabing pang-counter kay Abay. Si Poy hirap kay Sistan. Ilang beses ko nakita yan. Ay hindi lang kayang sabayan ni Sistan yung shooting ni Poy, pero kahit paano sa ilalim, kinakain ni Sistan ang buong portion na yan. Okay naman si Troy pero madali siyang pigilan at napaka-injury prone pa. Iba talagang lakas na isang bulldozer, hindi ba? Pero ang Ginebra management hindi naniniwala sa bagay na yan. Ito si Stanley Pringle naman ang susunod. Si Pringle na kapag bigyan mo lang ng playing time, kaya pang magkaroon ng up to 17 points per game. At yan ang pinapakita niya sa Terra Firma. Kahit aging pero may ambag. Hindi yan ang ambag na parang wala lang. Talagang sure ball ka kay Pringle. Sana ang tiningnan ng Ginebra sa kanya hindi yung age, kundi ang kanyang numbers na kayang iambag. Para sa akin tama kayo. Ito ang pinaka-factor ng pagbagsak ng Ginebra. Dito naman tayo sa mga line-up pero di naman ginagamit. Alam nyo, sa isang team, importante talaga na meron kayong second unit na tinatawag nilang shock troopers. Nung si Coach Tim nasa San Mig pa, ito yung ginawa niya. After ng first unit ni na James Yap, Simon Pingris, Baroka, meron din silang Malyari, Melton, tapos mga puro shooters pa. Yan sila may playing time lahat. Tapos ang import nila, hindi pa masyadong scoring machine, di ba? Di gaya ni JB at RSJ. Yan ang nangyari, nag-grand slam pa nga, di ba? Pero dito sa Ginebra, ibang-iba na. Puro nakarely sila sa kanilang import at puro nakarely sa mga plays ng paulit-ulit na tao. Sino-sino yung sinay ng Ginebra na kung binigyan lang ng playing time makapush sana? Una, si Nards Pinto. Mas madalas na yung pag-upo niya since nung dumating si Holt. Para sa akin, mas matibay at bihasa si Pinto sa depensa kaysa kay Holt. In fact, yan yung pang Castro stopper nila dati. Maasahan pa sa crucial basket. Si Nards Pinto ang masasabi ko ng pinakamagaling when it comes to defense. Pero yun na nga si Coach Tim biglang nawala ng tiwala sa kanya. Pero kung nasa Meralco pa to si Pinto, di naman ganito ang pagkakagamit sa kanya. Pangalawa, Rafco. Isa siyang shooter na nasa kanyang prime na sana, especially nung nagsimula ng gamitin ng Ginebra. Kung ito pinagpatuloy lang ang pagbibigay ng playing time hanggang sa mas tumaas ang kumpiyansa niya, siguradong isa niyan sa mga go-to-guy shooters nila. Magiging isa na rin sa mga pinakamagagaling na wing na dumaan sa Ginebra. Pangatlo, panahon ng kagipitan at halos exhausted na lahat. Pwedeng-pwede na sanang gamitin doon si Aljon Mariano. Si Mariano ang pinakamay ambag sa lahat ng Magic bunot. Ilang seasons na rin ang lumipas since nung ginamit si Mariano, pero ngayon wala na. Kahit anino, pinapalaro na lang pagdating sa regular season tapos di naman gaanong kahabang exposure niya doon. Mas lalong wala siyang exposure sa playoffs kasi si Coach Tim puro mga kilalang players lang sinasama. Parang SMB din, short rotation, wala siyang alas sa second unit. Yun bang kapag nag-choke ang una, meron siyang alas sa pangalawa, kaya madaling maubusan ng weapon. Bigla kong naisip na kaya din siguro tayo natalo sa FIBA dahil sa ganitong paraan at sistema. Baka hindi talaga yung pagkawala ni Kai ang problema. Ngayon na hindi pa sila nakaisa sa TNT, siguro naman nakapag-isip-isip ng Ginebra sa mga dapat nilang hakbang sa susunod na conference. Sa palagay niyo mga quiz, sino-sino pa yung mga sinayang ng Ginebra?